Babalikan po natin si Maricel Alili kaugnay sa target ng Kongreso na maipasang anti-political dynasty bill sa susunod na buwan. Maricel, parehong nakabidbin sa Kamara at Senado ang anti-political dynasty bill. Ano muna ang update sa Kamara? Oo, Gigi, matatandaan natin na kamakailan isinagawa nga ng Kongreso yung kanilang public consultation dyan sa Cavite. At base sa chairman ng komite na si Representative Adjong, kung ito yung pagbabasihan, lumalabas na mukhang combo legislation yung kailangan para maisulong itong anti-political dynasty bill. Kailangan kasi nilang masiguro na hindi ma-overlap yung mga probisyon ng anti-political dynasty bill doon sa iba pang mga existing na batas natin dito sa ating bansa. Halimbawa, sa panuntunan kasi ng ating bansa, kapag naghain ka o nag-file ka ng Certificate of Candidacy, hindi naman otomatiko na maituturing na ang isang politiko na kandidato. Maituturing ka lamang na kandidato kapag dumaan ka na sa proseso, nasuri ka na ng COMELEC at magsisimula yan kapag campaign period na. So anong mangyayari kapag nagsabay-sabay na mag-file ng COC, ng candidacy, etong mga magkakamag-anak? Mukhang ang hirap i-identify kung sino sa kanila yung maituturing na kandidato na at kung sinong hindi. Wala sanang problema kung halimbawa yung isa sa kanila ay matalo at isa lamang nanalo. Pero ang problema dito, paano pag parehong nanalo yung magkamag-anak na nag-file ng Certificate of Candidacy? So kabilang yan doon sa mga kailangang sagutin. Kaya maliban dito sa inilalatag nilang anti-political dynasty bill, mukhang kailangan din pag-aralan yung mga batas gaya ng Omnibus Election Code kung kailangan itong amyendahan, gayon din yung party list system sa bansa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Representative Adjong. Kailangan po talaga ma-review yung Omnibus Election Code para ay maging sync na rin po sa current na trend po natin. Mostly dapat pag mag-file ka ng Certificate of Candidacy mo, dapat outright ka talaga. Ang sinabi ng COMELEC, how can we actually resolve this para hindi ho tayo magkaroon ng technicalities? Kasi definitely we don't want also, Manong Ted, na pag nag-file may naging batas na ito, ay may pupunta naman sa Supreme Court. At Maricel, isa sa mga mainit na usapin dito ay ano ba talaga yung degree of consanguinity? May second, may fourth, ano ba talaga ang kanilang direction dyan? Alam mo, sa panayam kanina sa Ted Filon at DJ Chacha, Gigi, lumalabas na sinabi ni Representative Adjong na very challenging. Mahirap talaga kapag umabot sa fourth degree of consanguinity ang pagbabawalan dito sa anti-political dynasty bill dahil mahihirapan ang COMELEC sa monitoring. Aabot kasi yan sa mga pinsan, sa mga tito at tita at paano kung halimbawa nagkasabay-sabay na naghain sila ng Certificate of Candidacy sa magkakaibang probinsya. Mas realistic daw na babantayan kung halimbawa ay nasa second degree of consanguinity yung ihahain o isasama dito sa bersyon ng anti-political dynasty bill dahil yan ama, anak, nanay at anak yung mga kailangang bantayan. Pero nariyan pa rin yung tanong, Gigi, na paano kung halimbawa magkapatid na parehong incumbent officials? Sino dito sa dalawang incumbent officials yung papayagan na maghain ng COC at yung hindi papayagan na maghain ng COC? So napakarami pa rin talaga nilang tanong. Isa pang concern dyan ng COMELEC, Gigi, kung halimbawa ay makita natin na magkakamag-anak at may relasyon yung maghahain ng kandidatura, ano bang dapat gawin ng COMELEC? I-disqualify ba sila o cancellation ng Certificate of Candidacy? At ano yung basihan kung ito nga yung gagawin nila? Pero maidagdag ko na rin, Gigi, dire-diretso pa rin daw yung magiging public consultation ng Kongreso. Bukod dyan sa ginawa nilang consultation sa Cavite, sa February 19, magsasagawa rin sila ng consultation dyan naman sa Cebu at sa 20th, magsasagawa sila ng konsultasyon dyan naman sa Cagayan de Oro. So dire-diretso yan hanggang sa makuha nila yung consensus na gusto nila. Ang target daw ng Kongreso ay sana maihain na nila ito sa plenaryo by March. Gigi. At Maricel, sa panig ng Senado, ano ang pananaw nila tungkol dito? Well, sa panayam naman ni Senadora Risa Ontiveros, sinabi niya na nakikipag-ugnayan din siya kay Representative Adjong dahil nga 24 bills na bersyon ng political dynasty bill yung nakaahain doon sa Kongreso, iba pa doon sa Senado. Pero gaya ng Kongreso, target din daw ng Senado na sana ay maipaisa to sa susunod na buwan. Pakinggan natin ang sinabi ni Senator Risa Ontiveros. Ini-input ng committee secretariat at saka ng Legisco yung mga very rich points na kukuha namin so far sa Pasig, sa Calamba, sa Bacolod at ngayong araw dito sa Marilao.
And so excited po kami to craft a committee report na pagsasama-samahin lahat itong mga input sa consultations. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.